The lighting. Siya huling nakausap, si Don Don. Oh, on the phone, nakausap namin siya ni, when was that? October, I think last year. Kailan ba tayo nag-family feud? This year? Kayo. This year kami? Oh, this year. Yeah, you asked for his number. Yeah. Oo. Nagkausap kami this year lang. And then, All these years, in touch kayo? Yes. All these years, like holidays or gano'n? Hindi masyadong frequent because he has a schedule. We were planning, Adrian Panganiban, me and Dondong, we were planning to see each other, to meet up. Kaya lang ang schedule namin hindi nagtutugma. So we would just talk on the phone. Ganda mong alaala kay Don. I know marami, pero yung mga talagang well, nung nag-best man ako sa wedding niya, that was quite memorable because I wasn't expecting that he would invite me to be his best man. So I was really flattered. It was an honor for me to be his best man sa wedding niya. Ano naman ang best mong natutunan kay Don Don in terms of life, friendship? Actually, we don't talk about serious things. We were always laughing, we were always happy. Parang hindi type ni Don Don yung to talk about serious things. We were just happy, talk about silly things. Kasi bata pa kami nun. So walang mga serious kwento. Like ilang taong kayo nag-start sa showbiz? Parang teenager or before that? Actually, lahat kami, with the exception of Winnie, lahat kami child actors, si Lala, nag-artist. Dondong was a darn at ding. Ako naman, kapatid ni Ate B sa pelikula, sidekick ni Ate Guy sa pelikula. Yung sa kung may darn at ding, merong Super G, si Nora Honor. Ako naman yung parang ding doon ni Ate Guy. So, lahat kami, magkakakilala kami even before Apat na Sikat. And may mga tampuhan, ang daming chismis. So, we were very young, naapektuhan kami ng mga sulsul-sulsul around us. Sabi ko nga, we became close, all of us became close after Apat na Sikat. Mas naging close kami when we were more mature. Pero nung bata kami, nadadala kami ng mga chismis ng mga sabi ni ganito, ganyan, away dito, away dyan, pati-pati. Pinag-aaway kayo? Pinag-aaway kami. Si Kuya Ike Lozada, napagalitan kami. Kasi naaapektuhan yung, even yung performance namin on the show, nakikita na hindi kami nag-uusap. But it was all part of being young, and we enjoyed while we were there in Apat na Sikat. Nag-enjoy naman kami. Nasaan nga pala sila Winnie and Si Winnie is in the States. She's working, she's married. Yung eldest child ni Winnie, inaanak ko din. So, yun. Si Lala nandito sa Pilipinas. She has many businesses. Very successful si Lala. Tapos yun nga, si Eddie Boy passed away several years ago. Na-hurt din ako doon because Eddie Boy was my best friend when we were kids. To the point na from St. Martin, nag-transfer siya ng Ateneo just para lang magkasama kami sa school. Kaya when he passed away, medyo na-hurt din ako noon. Pinuntahan ko pa siya sa hospital noon. Kami ni Adrian Panganiban, we visited him and boy, it was something na parang nagulat ako nung nakita ko si Buboy. Bakit? Pero Did he die a broken-hearted man? Parang damay-damay na, pero part yun, parang ba? Na-in-despair si Buboy when Winnie got married, parang ganun. Narinig ko yan. Ang ganda nga, parang Romeo and Juliet, di ba? Kasi si Buboy is the brother of Nora Honor, si Winnie is the sister of Dilma Santos, mag-rivals, pero yung mga kapatid, mag-jowa. So bakit yun. sila nag-split ba? Anong nangyari? Mahabang kwento.
Pero wag ko nang kwento yung detalye because passed away na si Buboy. Maselosan. Mga ganun. Selosan. Maselosan. Pero hindi kita nakita sa burol ni Ate Guy. Siyempre, nandun ka. Naghahanap ako ng date at saka ng time na walang tao. Blockbuster, That's impossible. even early in the morning, puno ng tao. Kaya sabi ko, ano bang gagawin ko? Pinagdasal ko na lang si Ate Guy. Si Lala rin hindi yata nakapunta because ang daming tao. Ganun ba yun? Hindi ka rin nakapunta. Nandun lang ako sa labas. Pag ano ko sabi ko, ang daming tao. Balik na lang ako. Pagbalik ko, sabi ko, gawin ko ang madaling araw. Marami pa rin tao. So sabi ko, pagdasal ko na lang si Ate Guy. We were close kay Ate Guy. She would, nung ang close kami ni Buboy, nagpupunta sa bahay namin si Ate Guy. Pag meron siya mga love problems, nandun siya sa bahay. And nakwento ko rin ito before sa isang vlog na pupunta si Ate Guy sa bahay, upo siya doon sa hagdanan namin, upo siya sa gitna ng hagdanan. Tapos, sasabihin niya sa mami ko, Mami, ang ganda pala dito sa gitna, no? Sabi niya, nakikita ko yung itaas, nakikita ko yung ibaba. Sabi ng mami ko, ano yung sabihin, Guy? Kasi pag nandun ako sa baba, hindi ko nakikita yung itaas. Pag nandun naman ako sa taas, hindi ko na nakita yung mga nasa ibaba. So parang matalinhaga yung sinabi ni Ate Guy na sometimes if you're a superstar, very, very popular, yung mga nandun sa baba, hindi mo na masyadong napapansin. Samantalang pa nasa gitna ka, okay ka, dahil mo nakikita. Dahil mo friends. Parang ganun, parang prophetic yung sinabi ni Ate Guy. So ano ba? Total wala na naman si Ate Guy. Sino ba ang great love niya? Sinabi naman niya si Kuya Pip. Ako yun. Inamin naman ni Ate Guy si Kuya Pip. Pero may brewing ngayon si Kokoy Laurel. Nasa eksena. Special friend niya si Kuya Kokoy. That we know. Nag-shooting kasi kami sa bahay ng mga Laurel in Mandaluyong. Nag-shooting kami for the movie. I forgot na the movie Kundi pa, I think Super G din yata yung pelikula na yun. And the whole family likes Ate Guy. They were very nice to Ate Guy. Wala kang makitang ere. The Laurel family was very, very nice to Ate Guy. Si Kokoy, di lalo na si Kokoy. Pero special friend, siguro kasi si Ate Guy noon, ang boyfriend niya si Kuya Pip, kaya dumidistansya siguro si Kokoy. Parang somewhere in time yung kanilang love affair. Parang not in this lifetime, sa next lifetime na lang. Yun nga, Arnold, magkasunod sila, di ba? Oo, no? Parang less na naman. Na-heartbroken. Parang in a month's time, parang ganun. Less than 2 months. Less than 2 months? Naisip ko yun, sabi ko, oh my God. Sabi ko, after Ate Guys, Kuya Kokoy, in so short a time. So, baka soulmate sila. Yeah. Si Ate Guy speaks fondly of Kuya Kokoy. And the same, Kokoy likewise. So, lessons from Ate Guy naman. Si Ate Ayaw din Guy... niya na serious. Hindi. Serious oo. Serious. Pero kasi bata pa ako noon Silang nag-uusap sila ng nanay ko. Anong mga tinuro sa'yo ni Ate Guy? Wala siyang tinuro, pero ang nakita ko lang sa kanya is, si Ate Guy nagpapakatotoo. If Ate Guy is not in the mood to talk, she won't talk to you. Yung iba kasi, di ba, parang artista kasi, so, kumbaga sa kotse, laging naka-bright lights, ganyan. Hindi sila nagdidim ng lights. Si Ate Guy, pag wala sa mood, nakadim yung light niya. Parang ganun. Hindi naman sa dahil suplada siya, pero parang later na lang. Parang, But she was always surrounded by people, Yeah. Fans and And yung time na when she was living in La Vista, that was the time that we were really, really Green Hills, La Vista, Corinthian. Yun yung mga houses ni Ate Guy na we were very close to her. And nakikita ko yung admirers ni Ate Guy, na-entertain naman niya. My mom, naging close kami kay Ate Guy kasi si mami ko parang tumutulong kay Ate Guy mag-entertain ng mga bisita niya. Kala ko ng admirers.
maraming admirer si Ate Guy. Marami siyang Mga fans. bigatin. Bigatin. As in, I remember si Doña Josefa, the mother of Edrelin. Doña Josefa Edrelin Marcos was, hindi naman fan, pero pag may important na event si Doña Josefa, ini-invite si Ate Guy. Oo. Always, nandiyan yan. Oo, parating pinapasundo si Ate Guy pag may mga event si Doña Josefa. So, 70s ito. Oo. Maliit pa ako siguro grade 4, grade... Si Buboy kasi naging transferred in Ateneo, grade 5 ako. I clearly remember. Pero grade 2, nag-aartista na ako eh. Grade 2, grade 3, grade 4 nung nakilala ko sila si Ate Guy kasi kinuha ako sa movie. How was the experience naman? Meron kaming isang eksena dun sa Paru-Parong Itim. Si Ate Guy was parang deaf and blind siya. Inaaway namin si Ate Guy, binubuli namin. So nakailang take kami doon kasi hindi namin ayokong ibuli si Ate Guy. Yung eksena was ilulublog namin siya sa putek. Sabi nung director, ilublog ninyo, hindi pwedeng mag-take to ito kasi putik eh. So ilublog ninyo. Hindi namin pa rin malublob. So tinagalitan kami ng director. Sabi, ilublog ninyo, mag-take to. So nagbihis kami, bin-lower yung damit namin. So yun, ilublog na rin. Naka-slow motion pa kasi. So kitang-kita na pag hindi namin siya inaaway, hindi namin siya sinasapak, hindi namin siya sinasabunutan, makikita. So, kailangan i-retake. Pero nung nakita ko naman yung movie, in-edit na this scene, ganoon na lang yung camera para hindi makita yung hindi namin siya masaktan. Grabe yung mga pelikula ni Ate Guy. Meron pang nilublog siya sa toilet. Ano nga ba yun? Yung si Celia Rodriguez yata yun na movie. Kasama namin si Tita Celia sa Super G. Okay. One thing I can't forget also yung pagiging generous ni Ate Guy. There was a year namigay ng gintong kwintas si Ate Guy, Ding Velayo. Ding Velayo before was... Jewelry. The jeweler, oo. Pag nakabili ka ng regalong Ding Velayo, bigatin. Ginawang parang ginawang chicharon ni Ate Guy yung Ding Velayo. Namigay sa napakaraming tao. Yun ang kanyang giveaway for Christmas. Can you imagine that? Grabe, mabigat Because she was a superstar. Necklace ba ito? Na ang pendant was the miraculous medal, yung kay Mama Mary. It was in 14 karat. Lahat kami, 5 kami magkakapatid, 5 kwintas na nakuha namin from her. Pero for sure, yung ibang tao rin, binigyan niya. Ay, hindi lang kami. Giveaway niya. Oo. For everyone. Baka 500 kayo. Alam mo, if my memory serves me right, that was 1974, 1975. Oh my God. Parang yung budget niya for that was 44,000. I can't remember. 44,000 in 1974, 1975. Ang laking amount nun. Ngayon nga, malaking amount in 44,000 for giveaways. But she was spending like that. She was very generous. And she was very rich. Oo. She can spend 100,000 today because bukas may darating mas malaki pa. Ang dami rin yung pelikula noon. In La Vista, ganun ang lifestyle ni Ate Guy. She'll spend now, kasi bukas meron pa rin darating. Marami pa. Parang ganun. Wow. Pero Superstar. nasa yung kwintas, tinago mo ba? Oo, nakatago pa rin. Nakatago. Grabe. Magkakaroon daw ng museum. Ay, that would be, you know, kung gagawin ang life ni Ate Guy and concentrate on her love life, oh my God. Dali teaser naman. Napaka-colorful. Typical na superstar love life. Oo. Very, very anak ko, ang ganda kung gagawin yung kanyang story at magko-concentrate, hindi sa career, magko-concentrate sa love life. Colorful. Ay, napaka-colorful. Totoo ba yun? Sinasabi naman niya, pinahabol daw siya ng aso ni Pip. Pero base sa kwento niya, anong sinasabi niya about Pip? She was crazy about Pip. Oo, sila lang, pagka ganun yung usapan sila na ng nanay ko. Ay nag-uusap. Sabi mo kasi, ikaw rin.
Hindi na. Nakikita ko lang. Nakikita ko lang sila nagkukwentuhan. Ninong si Ate Guy, naglalabas ng sama ng loob sa nanay ko. Pero, kasi ito pa pala, yung brother ko kasi, kamukha ni Kuya Pip. Ang tawag nga niya sa brother ko, Pip, pag nagpupunta siya sa bahay. Pag hindi na lang yung brother mo. My brother was like, 11 years old nung time na yun. Malilit pa kami mga bata. Wow, salamat sa mga kwento. Thank you. Pero paano ka naman napunta ng corporate? Because At what age? nung nag-graduate na ako ng college, pinababalik ako sa showbiz, ayoko na. So sabi ko sa sarili ko, I will prove to you, sa parents ko, na I can make it on my own, na hindi sa showbiz. So pinag-igi ko yung career ko nung araw. Pinakita ko sa magulang ko na I can have a career, a successful career, kahit wala ako sa showbiz. Mas stable, ano? Mas stable. Not because ayaw ko sa showbiz, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ganun lang. Not for the stability, but for the peaceful life. Oo, yes, exactly. Pero si Don ganun din, ano? Si Don gusto niya eh. Gusto niya oo. Pastor ba? Pero pag nag-uusap kami, nung gusto niya bumalik, ako naman, niloloko ko, sabi ko, wala na manunod sa atin. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, meron pa. Mag-concert daw abroad, ganyan. Sabi ko, ikaw na lang, sabi ko. Pero ako, okay na ako sa buhay kong tahimik. Nag-concert ba kayo abroad? Napag-usapan pa yan, matagal na. Siguro mga 20 years ago. In touch pa ba sa inyo yung mga fans nyo? Kasi Yes. si Ate Guy, ang dami. In touch pa rin, oo. Naanggihan kami ng naanggihan kami ng mga fans na solid. Kasi, kasi kami yung Junior Guy and Pip, Junior V and Bot. So yung mga fans namin, ganun din, solid din sila. So hanggang ngayon, yung core group ko napupunta pa rin sa bahay. Very nice. Kasi yung mga Noranians, saka si Ate B rin, nakita ko. Oo. Ay, grabe mga solid yung mga yun. Meron pa kami nung mga ganong klase ng mga admirers. Mga solid, meron pa. Naanggihan kami nung kanilang mga fans. Okay, thank you, Arno. Thank you po. Thank you for sharing the memory. And let's pray for him. Thank you.